Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Ngayon po ang unang araw ng buwan ng Nobyembre, ang araw ng paggunita natin sa mga banal, mga santo, mga martir. Tatanungin natin, ano ba ang ibig sabihin ng maging santo, banal, at martir? Sila ba ay may superpower kaya nagawa nila yung mga bagay na kanilang nagawa kung kaya't sila'y kinilala ng simbahan bilang banal? Kung aalamin natin, mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng salitang santo, banal, martir, at kung sino ba talaga sila, baka tayo ay magulat kapag nalaman natin ang mga banal, santo at martir ay mga simple at ordinaryong tao na katulad mo at katulad ko. Makasalanan, patuloy na nagkakasala. Pero dumating sa punto ng kanilang buhay, sa tulong at biyaya ng Diyos, tinalikuran nila ang kanilang pagiging makasalanan at nagsikap na makasunod ng buong puso, ng buong katapatan sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Kaya kung aalamin natin ang buhay nila, sa simula, hindi naman sila matatawag na mga santo, banal o martir. Sa simula ng kanilang buhay, talagang sila ay masasabi at matatawag na makasalanan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, hinayaan nila na ang biyayang ito ay dumaloy sa kanilang buhay. At ang biyayang ito ang siyang manguna sa kanilang buhay. Kung kaya't sa pamamagitan nito, sila unti-unti ay naging banal, namuhay sa katapatan at katotohanan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subukan nyo alamin ang buhay ng kung sino ang gusto ninyong santo na makilala at malaman ang kanyang buhay. At doon makikita natin kung papaanong sa simula, hindi perpekto, hindi ganap, hindi maayos ang pamumuhay nitong taong ito. Pero siya ay binigyan ng Diyos ng biyaya na mamuhay sa kabanalan. Kaya, ibig sabihin nito, ikaw din, at marahil ako rin, ay magiging banal, magiging santo. Amen? Gusto mo po ba yon? Pinapangarap mo ba yon? Na ikaw, hindi man kilalanin ng simbahan at mailagay sa listahan ng mga banal, ang Diyos ang siyang kikilala sa iyo at magbibigay sa iyo ng gantimpala na ikay makapiling niya sa kanyang kaharian. Sa katotohanan, mga kapatid, ang mga nandoroon sa piling ng Ama sa kaharian sa langit ay matatawag na nating mga banal sapagkat sila'y nagsikap mamuhay ayon sa inaasahan ng Diyos sa kanila. Marami sa kanila kinilalang santo ng simbahan at marami rin sa kanila ay hindi kinilala
pero nandun sila kasama ng Diyos. At maaaring yung mga mahal natin sa buhay na nauna ng lumisan sa mundong ito ay nandun na, namumuhay ng mapayapa, masaya sa piling ng Diyos. At sila rin ay matatawag na mga banal. At ang araw na ito ay araw na inilalaan ng simbahan para sa kanila. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila upang sila sa kabila ng kanilang kahinaan ay mapagkalooban ng lakas, ng inspirasyon, ng katatagan at ng malinaw na desisyon para mamuhay sa kabanalan at manatili na nagsisikap mamuhay sa kabanalan at katapatan. At iyon, mga kapatid, ang ibig sabihin ng maging banal. Nagagawa ako ng mabuti, hindi lamang ngayon. Bukas, hindi na ulit gagawa ng mabuti. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang katapatan natin sa pagsisikap na gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Na bagamat bumabagsak minsan, nagsisikap pa ring tumayo at magpatuloy sa paglalakbay. At iyon ang pagiging banal. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang biyaya na katulad ng mga nauna na lumisan sa mundong ito na kinilala at hindi man kinilala na maging banal, sa biyaya ng Diyos, sila ngayon ay kasama na niya sa kanyang kaharian. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na maging banal. Ang biyaya na magsikap na manatiling nagsasagawa ng kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Sa ating bansa, ang kinilala ng simbahan bilang unang santo ay isang laiko, katulad nyo. Ang pangalawa na kinilala ng simbahan bilang pangalawang Pilipinong santo ay laiko ulit, katulad nyo. Sa totoo, wala pang kinikilala ang simbahan na Pilipinong santo na pari. Puro laiko. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Unang dalawang Pilipinong santo na kinilala ng simbahan. Kaya napakalaki ng pag-asa ninyo para maging santo. Ako, malabo yata. Pero, pag pinakilos natin ang Diyos sa ating buhay, walang imposible, di ba? Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito upang tayo sa kamatayan ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit.
Amen.